Hello, magandang araw po. Okay, ito naman pag-usapan natin. FPRRD umatras sa pag-atras. Isa pa, BP Sara. Ang sabi ho ni BP Sara, di ba? Ang sabi raw ng kanyang nanay ay tatlo daw po sa kanilang pamilya ang tatakbo sa Senado. Ang tatay niya, yung dalawang kanyang kapatid. Di ba? Magsisenador sila. Tapos siya daw ay balik na lang daw. Aba naman na. Akala ko ba hindi nang bubudol si Sara? Akala ko po ba itong si VP, diretsahan, hindi ho pa eklay-eklay. Diba? At bakit gumagamit ng ganon? Kabado ba ang mga Duterte sa magkapatid na Nograles? Nung una, ang kalaban lang nila dyan, ang talagang threat sa kanila, eto hong si Lady in Red. Diba? Si attorney, si Congresswoman, Attorney Migs Nograles. Oh. And then, nung nakaraan, hindi ba? Sabi nga nung iba ako, JDB, nasunog ka rin sa content mo na kinansela ni Duterte yung kanyang COC. Ang tanong, nasunog nga ba ako doon? Hindi ho. Totoo po kasi yun. Katunayan nga, sina Cathy Dinag, yung ibang mga DDS vloggers, lahat-lahat po sila, nag-ipon-ipon na po sila sa Manila, sa labas ng Manila Hotel para po i-cheer yung pagtakbo ni Digong sa Senado. Bakit? Because they are frustrated na wala pong magkapatid na Duterte ang kumandidato. Di ba? At hindi nga nila kayang tanungin si Sara kasi ang paniwala po ng ating mga kaibigan sa kabilang parlor, strategy yan. Chess master sila. Ganyan nila. Di ba? Nilalaro yung kanilang kalaban. Talaga lang Di ba? So, ang tanong ko nga bakit hindi nila maiwan-iwan ang Davao City? Si Baste, mayor, nag-vice mayor. Ang tatay niya, dating presidente, nag-mayor. Si Pulong, tumatakbo ngayon para sa kanyang last term bilang kongresista. Di ba? Ano ang meron doon? Samantalang for Duterte, makakapagbigay nga sa kanya ng limited immunity kung siya po'y magiging senador. Ang risk nga lang doon ay kapag ang Senado o ang Kongreso, the entire Congress, ay naka-adjourn at nasa labas siya nito, pwede siyang dukutin. Diba? Pwede siyang damputin. Isa pa, mabubuking po. Yung kanyang sinasabi kay Panelo na gusto niyang turuan, etong mga kongresista dyan sa Quadcom, gusto niyang turuan sila. Mauungkat at mauungkat yung kanyang very, very, very poor performance nung siya po ay isang kongresista. Noong 1998 hanggang 2001. Yung batch nila ang nag-impeach kay Erap. Diba? Isang batas ang naipasa, daan-daang libong piso ang sahod buwan-buwan. Ang batas pang naipasa, hindi pa pang nationwide. Pang lang, good for Davao City only. Holiday. Now, tingnan na. Papakita ko sa inyo, nang nangyari po rito ay, eto hong dalawang pamilya na to ay nagpakiramdaman po ng August 8. Mula ng umaga palabang. Alright? Now, so unang nangyari, etong si Digong ay nag-file nga ng kanyang COC sa pagka-mayor. And they were expecting kasi si Migs ang tatakbo pagka-mayor. Diba? Ngayon, ang nangyari naman po dito, exit natin to. Yan, eto, tignan nyo Ito nga just in ng Manila Standard. Anong oras dito? October 8, 10:38 a.m. Okay? 10:38 a.m. yan. Naibinalita nila ito na si Duterte po ay nag-cancel ng kanyang COC. Alam nyo naman po ang balita, hindi po ito real time. Ang oras po magre-register dyan is kung kailan po ito na ibalita. Right? Pero tingnan nyo yung mga ginamit. Manila Standard yan. Ang nagbalita. At saka ang DCRH. Canceled po ang nakalagay. Tapos yung mga vloggers
Yung mga alipores nila, nagtakbuhan na po rito sa Maynila. Pati yung mga nakabase sa Mindanao. Nag-abang na dyan sa Manila Hotel. Kasi po, totoo, sabi ko nga, nandun Diskarte Binag eh. Kasi po, totoo talaga. Okay? So, ibig sabihin po nito, kung ang nakalagay dito, ito ho ay mga bandang 10:38, no, last edited ng umaga. So, ibig sabihin po nito, mga bandang alas 8 pa lamang yan, possible, ay ayon din naman po sa balita dito, na siya po ay nag-cancel ng kanyang COC for Davao City Mayor at nagparehistro para sumali sa 2025 senatorial race. Kaya lang, ang COC po pagka-senador, kailangan pong dito niya i-file. Diba? Kaya maaga to ginawa para pasok bago mag-alas 5. Okay? Now, kung titignan nyo naman po, ay kay Pulong yan. Ito si Attorney Migs. Anong oras po nag-file? Diba? 9:13 in the morning. Para saan po? Congresswoman. Bilang representative. Ito palang pangalan niya, no? Margarita Ignacia. Pag nakita ko nga to sa Kongreso, tatawagin ko to, Margarita Ignacia. Nakita ko siya ron. No? Nickname pala niya, no, Migs. Kala ko March. O kaya, Ini. Kasi Ignacia eh. Diba? So ngayon, yun na nyo, 9:13 nag-file. Okay? Ang tanong, bakit nag-file ito ng pagka-congresswoman? Diba? Kasi, ito yung pakiramdaman dyan eh. Maaaring naisip nila na so si Duterte tatakbo talaga ito ng pagka-mayor. Kung tatakbo, si Migs pagka-mayor. So, dalawa silang magbabakbakan. Okay? Ngayon, for Duterte naman, malalagay siya sa alanganin, pwede siyang matalo ni Atty. Migs Nograles sa Davao City. Kaya, again, babalikan natin tong oras. Saan kasi nandito? Yan. Ito. Last edited. Ibig sabihin, may mga mas nauna pang editing dito or update sa balitang ito. Okay? Prior to, mga nangyari, prior to 9:13 a.m. So when they realized, di ba, naisip ni Digong, wala na akong kinakatakutan na babaeng maganda. Magtakbo na ako ng mayor, hindi na ako mag-senador. Ang tanong, bakit manatiling mag-senador? Ay manatiling mag-mayor? Mas madali po, in case na nandiyan na ang ICC. Napakadali magtago. Di ba? Napakadali. Marami siyang masusuutan. At marami siyang mga kaibigan na pwedeng magtago sa kanya. Hindi katulad ng kung siya po senador, mapipilitan siyang dumalo sa mga hearing nila. O sa mga, kahit hindi sa hearing, sa mga plenary sessions nila. Di ba? Naalala ninyo si Bong Revilla? Ayaw payagan kasi kahit na siya po'y na-aksidente na, kahit na mabubulok na yung paa niya, kasi tapos na po tayo sa pandemic. Kaya kailangan warm bodies po ang attendance sa loob ng Senado. Hindi na ho pwede yung parang sa school. Pre, paki-check ng attendance ko. Di ba? Paki-punch na lang ako. Hindi na ho pwede yung ganon. Kailangan na-attend ka. Okay? So, pinakiramdaman lang niya. Nung makita niya na, ay, na kaya ko ito si JJ. Ay, JJ, si Carlo. Dati kong tauhan yan. Isip ni Digong, mas sure ako, kung sa Senado, magtakbo pa ako doon, mamaya madapa pa, diba? Matalo pa, mahuli pa. Pero kung kasi 'di ba hindi rin siya nag-a-attend. Mamaya maglabas ng warrant sa kanya ang Osyokos order at warrant sa kanya ang Quadcom during campaign. O yung during na hindi pa naman formal campaign pero yung pag-iikot-ikot niya, 'di ba? Damputin siya. Kaya po mas preferred na lang yung manatili dahil ang nakikita niya mas safe na siya dahil ang makakalaban niya ay si Carlo Nograles.
Diba? At pag may mabigat ngayong kalaban, wala hong iba kundi po talaga si Pulong. Yan, dalawa silang maglalaban ngayon sa 1st District. Oh. Diba? Ibang klase talaga si Duterte, ano? Ang hilig ng palaro-laro, pagulo-gulo. Kaya lang ngayon, balikan ko lang yung sinasabi ng isa kanina na baka placeholder. Hindi na po pwede ang placeholder ngayon. Okay, hindi na po pwede yung placeholder na si Kibuloy nag-file ang kanyang COC para kay Digong magsenador, hindi na po pwede ngayon ng ganun. Dahil under the rule of succession agad, hindi ho. Yung magpapalit ng kandidato, kailangan po ang rason lamang ay dalawa. Namatay sana yung kapartido. Okay? Namatay. At kailangan yung magsasubstitute po, kailangan ay kaapelido. Okay? At isa pa, kailangan magkapartido sila. Oh. Diba? Iba partidong ginamit ni Cubes. Kay Digong, iba rin naman. So, at saka, ang substitution po, ang limit, hanggang doon na lamang po, October 8, alas 5 ng hapon. Binago ng COMELEC. Parang first quarter pa lamang, January, binago na ng COMELEC yung patakaran na yan. Ayaw na nila ng ganyan. Kaya nga walang maka-question eh. Diba? Walang maka-question kasi wala pong batas na nag-fix ng substitution. Okay? Grabe. Ako tingin ko rito, takot lang talaga ni Duterte rito na makabangga ito si Atty. Migs eh. Kasi pwedeng may tulong talaga siya rito. Ang tanong po ngayon mga kapatid, bakit po hindi po nagsenador? Bakit po? Etong tatlo nagsisiksikan sa Davao City. Diba? Ano ho sa palagay ninyo? Oh, kung talagang nagmamahal para sa bayan, bakit Davao City lang ba ang bayan? Diba? Oh, pero kapag ka magmura sa presidente, manira, affected ang buong bayan. Oh, sabi ni BJ Cans Baluarte, pwede ka namang hindi tumakbo, pwede namang hindi kayo lahat tumakbo eh. Kahit Baluarte nyo yun eh. Baluarte nyo na yun eh. Diba? Oh. Ako, tingin ko rito, ang sagot po dyan, ma'am, baka ho kasi, pag naiba na ho ang maging mayor, baka ho magkaroon ng makalkal na, nako, magkaungkat-ungkata ng mga milagro. Diba? Magka-leche-leche. Kasi the best ever mayor, the best ever president daw that we ever had. Oh, baka mamaya biglang merong matuklasan. Diba? So kaya po hindi nila maiwan-iwan. Okay? Imagine to the point si Sara, takbo daw siya ng 2025. Sabi niya noon. Sabi sa inyo hindi seryoso 'yan eh. Ipagpapalit niya yung kanyang pwesto o kaya naman pwede niyang gawin. Kakandidato siya, 'di ba, to oppose Migs Nograles para 1v1 sila, babae sa babae, o attorney sa attorney at sana magdebate para magkaalaman ng talino. 'Di ba? Oh, tapos ang gagawin ni Sara, ang vice president niya diyan malamang tatay niya o kaya si Baste. Pag nanalo, silang dalawang ng tatay niya o kaya ni Baste. Basta kung sino sa mga yung dalawang yan, ang vice mayor niya, si Sara mapoproklama yan. Nanalo ka sa pagka mayor ng Davao City. Naks, ang ganda proklamasyon Ipinoproklama na ang ating incumbent vice president ay nanalo sa pagka mayor ng Davao City. At ang kanyang kapatid o kanyang tatay ay nanalo sa pagka vice mayor. Nax. Eto na ngayon. Pag-araw po ng panunumpa, magte-take ng oath yung kanyang vice mayor. Tapos hindi po siya magte-take ng oath. Bagkos, ikikip niya yung pagka-vice president. Di meron pong bakante. Mayor. Di ba? So, papasok po dito yung rule of succession. Dahil bakante yung mayor under the rule ng local government code, kailangan itong mayor ang papalit. Magiging mayor. Hindi lang acting mayor, but permanent mayor na. Di ba? So, ganun po yung discarding nakikita natin noon dyan.
kung sakaling silang dalawa ni Migs ang magbangga. Para maiposisyon, masiguro talaga na kasi maaaring walang tiwala itong mag-aamang Duterte dito kay Baste. 'Di ba? Na malamang baka talunin pa nito ni Migs. So kung siya vice president, so feeling proud yung mga taga Davao City, hindi nila yung tipong they won't let her down. 'Di ba? Irereksona nila 'yan. Si Ximenet, ipapanalo nila 'yan. Wag lang kasing mapahiya na yung vice president, kumandidato pagka-mayor, natalo. 'Di ba? Ganon ang discarding gagawin nila. Kaya nga yung natumbok nga nito raw ni Jamie V. Pag natalo si Digongyo, lalabas ang baho ng Duterte sa Davao City. 'Di ba? Yari. Fish is man protected. Exactly. 'Di ba? Yan yun. Walang iba. Wala akong ibang nakikitang dahilan eh. Kailangan nyo magsiksikan. Tapos sabi niya Baste nun, ikaw, wala ka pagmamahal sa bayan mo, mag-resign ka na. Kaya grabe, no? Pang nationwide yung mga banat. Pagdating sa tawag ng pagsisilbi sa bayan, nagsisiksikan sa Davao City lang. Bakit? Mga DDS, pakisagot po. Ulitin ko lang, nagpagmamahal sa bayan ang binabandera para sa mga Pilipino. Di ba? Sila lang yung makakagawa ng para magpapaunlad ng bayan para mabago. Pero bakit nagsitakbo at nagsiksikan sa LGU ng Davao City? Aray ko. Bayan, kayo po, ano ho ang masasabi nyo dyan? Please don't forget to put your comments down below. Okay?